may nananalangin, subalit pakiramdam mo sa puso mo, yung panalangin mo ay walang katiyakan na naririnig ng Diyos. Parang tila ba nga katulad nung araw na kung saan ay ang iyong panalangin ay paulit-ulit, ito ay memoryadong panalangin. Pues, yan ang ating pag-usapan sa araw na ito. Ang ating talatang pagnilay-nilayan ay hango mula sa Jeremiah 33 verse 3. And it reads, "Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa ating binasang talata, ito ay patungkol sa utos ng Panginoon sa pamamagitan na Jeremiah na kung saan ay ito din po ay may kaakibat na dalawang napakagandang pangako. Subalit balikan po natin yung utos ng Panginoon. Ang sabi po niya, "Call to me." Sino po nagsabi po noon? Ito po ay ipinarating ng Panginoon sa pamamagitan ni Propetang Jeremiah. Pero bago po ito sinalaysay ni Jeremiah, ang sabi po niya, "Thus says the Lord," sa talata 2, "Who made the earth, the Lord, who formed it to establish it, the Lord is His name." Ibig sabihin po noon, bago po ipinahayag ni Propetang Jeremiah ang salita ng Panginoon, nilinaw po niya, ang Panginoon na sa may kapahayagan ng salitang ito ay ang Panginoon na lumikha ng kalupaan. Siya ang Panginoon na nagtalaga nito. At ang pangalan niya ay Panginoon. Ano pong kahulugan po nito? Ang ibig sabihin po nito, nilinaw po niya kung sino po ang nagbigay po ng ganong uri ng mensahe. Ito po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung Diyos na siya may lalang ng langit at lupa. Kaya nga po dito na mapapansin natin, ang isang napakahalagang bagay patungkol sa panalangin is, alam ba natin kung sino yung ating Panginoon na pinapanalaginan? Mga kaibigan at kapatid, bago tayo makakalapit sa Diyos, dapat muna matiyak natin kung ano po ang ating kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Mahalaga po na tayo po ay may personal na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Malinaw po na sinasabi po ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ibig sabihin po nun, magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng ugnayan sa Kanya. Sa paano kaparaanan po? Sa kaparaanan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang ating personal na Panginoon at maniligtas. Yun lamang po. Kasi po, pag tayo po nananalangin at di po yan nakabatay sa totoong ugnayan sa Diyos, kaya nga yun po, ang sabi po dito, "Call to me." Ito po yung salita ng Panginoon. At mapansin po natin, ang nag-initiate po ng panalangin ay hindi po tayo. Hindi po ang tao. Ang may sabi po ang Panginoon. Siya mismo nagsabi, "Tumawag ka sa akin." Siya mismo nagsabi, "Lumapit ka sa akin." Kaya nga po yung susunod na bahagi po na mapapansin po natin na kailangan po tayo po ay lumalapit sa Diyos at kinikilala natin ang Diyos bilang Diyos na karapat-dapat na ating pagmamahal, karapat-dapat ng ating pagkikilala, karapat-dapat ng ating pagsamba. Hindi po pwede po nalalapit lang po tayo sa Kanya, na tila nga po may dala-dala po tayong litanyang panalangin at yun nga po, no, pakiramdam natin, naririnig na tayo ng Diyos. Hindi po pwede po yun. So yun po yung unang bagay na kailangan nating tingnan sa larangan po ng pagpapanalangin. At pangalawa, kailangan natin itanim sa ating puso't isipan ang Panginoon natin na pinapanalaginan ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pagkatapos po doon sa utos ng Panginoon, "Call to me," ang sumunod po ay ang kanyang pangako. Unang pangako, ang sabi po niya, "I will answer you." Ako ay tutugon sa iyong panalangin. Alam niyo mga kaibigan, kapatid, napakaganda po nun. Kasi po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siya po nangako, tutugunin ko ang panalangin mo. Hindi masasayang iyong panalangin, tiyak yan tutugunin ng ating Panginoon. Subalit alam po natin na ang Panginoon sa pagtugon ng ating panalangin ay mayroon po siyang sariling palatuntunan. No, kung inyo mapansin, ang Panginoon Isus sa kanyang pagpanalangin, nung siya nanalangin, di po ba? "Thy will be done." Mayroon po siyang sariling timing. At yun po yung kahalagahan po na tayo po nananampalataya sa Kanya na naririnig niya ang ating panalangin. At kadalasan naman po sa ating panalangin ay minsan ang panalangin natin ay para sa ating pansariling interes.
Kaibigan, huwag nating kalilimutan na kailangan po ang ating panalangin ay nakaangkla sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lamang para ito ay tayo ay maging masaya, hindi lamang ito ay para matugunan yung ating pangailangan, subalit ito ay para tayo ay maging daan upang sa ganon ang kanyang palatuntunan sa ating buhay at ang kanyang palatuntunan sa ating kapaligiran ang siyang kakaroon ng katuparan. Kaya nga sabi ng Panginoon, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang magkaroon po ng kaganapan. Ang sumunod na pangako ng Panginoon na talagang napakaganda po, ang sabi niya po, and I will tell you great and mighty things. Sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na makapangyarihan na minsan ay hindi mo naisip at hindi mo nalalaman. Kaya kaibigan at kapatid, mahalaga na ito po ang maging elemento po ng ating panalangin. Una sa lahat, tulad na nabanggit natin paulit-ulit, lumapit tayo sa Diyos. Kailangan po natin tiyakin po na tayo po may relasyon sa Kanya. Pangalawa, kailangan lumalapit na sa Kanya at kinikilala natin siya bilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, bilang Panginoon na siyang andang tumugon sa ating panalangin. Ang sumunod po, ang Kanyang pangako na tutugunin at tutugunin niya yung ating panalangin. At ito po ay may kaakibat din po ng mga bagay na beyond our expectations. No? Sapagkat sabi po niya, I will show you, I will tell you great and mighty things which you do not know. Kaya kaibigan at kapatid, so susunod tayo manalangin, kailangan po mahalaga po na isip po natin ang mga bagay na ito. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon o Diyos, sa araw na ito na kung saan ay muli ninyong sinariwas sa amin ay iyong salita, ang iyong paalaala sa amin, O God, na sa aming pagpapanalangin, mahalaga po, O Diyos, kilalanin namin na Ikaw ang aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat din po, Diyos, na kami po ay binigyan din po ninyo ng pangako na ang aming panalangin ay tiyak po na yung tutugunin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon Ama, sapagkat handa po kayo magbigay sa amin ng kapahayagan ng mga bagay na hindi namin nauunawaan. Subalit kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang lahat ng ito ay magagawa lamang po namin sa pamamagitan po ng kahandaan ng aming puso na sumunod po sa iyong salita, ang kahandaan ng aming puso na sumamba sa iyo bilang aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon Amang Banal. Panginoon, kami po ay nananalangin po sa mga manunood po na hindi pa po nagkaroon ng ugnayan sa inyo. Ipuin mo ang kanilang mga puso. Buksan nila ang kanilang puso at tanggapin ay bugtong na anak na si Jesu Cristo bilang kanilang personal na Panginoon at manliligtas. Maraming salamat po, O God. Amin po itinatalaga sa inyo, Panginoon, lahat ng aming pangailangan. Lahat po amang banal na nangailangan po ng kagalingan. O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Iunat mo ang iyong kamay na nagpapagaling, O God. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.